So One Punch Man Chapter 224 at ang title nga nito ay New Blood 2. At nagsimula ang chapter mga tol sa ginawang pag-atake ni Axel sa Velocity Snail. Bali hindi pa nga namamatay ang monster at nagpapatuloy pa rin nito, pero sabi nga dyan ni Axel yung poison nga raw mula sa palakol niya ay gumagana na at bumabagal na nga raw ang takbo ng monster na yan. At sigaw niya nga dyan sa mga kasama niya atakihin raw ng walang tigil ang halimaw. At mula nga dyan mga tol makikita natin dito sa may toll gate na nakahanda na ang mga kasama niya ni Axel. Nakatutok na nga sa kalaban ang napakahabang mga sibat nila habang papalapit nga ng papalapit dyan ang Velocity Snail. At umusok na nga lang ang kapiligiran dyan mga tol at makikita natin dito na napatay na nga nila ang monster. At nakatusok nga sa may ulo nito yung mga sibat ng mga Neo Heroes. Kaya talagang tuwang-tuwa nga sila at sabi nila dyan nagawa nga raw talaga nila. Natalo nga raw nila ang isang demon level monster nang wala man lang casualties gaya nga raw ng sabi ni Axel. Dagdag naman ni Axel yung custom-made axe at spear na in-order nila mula sa Neo Heroes talagang nahigitan nga yung expectation nila. At dahil dyan siguradong matatalo pa nga raw nila yung iba pang mga monster. Ipapakita nga raw nila ng Neo Heroes hindi lamang puro salita at siguradong pagkakatiwalaan raw sila ng mga tao. Kat naman dito sa hero na si Crescent Eyebrow kung saan kinakalaban niya nga ang tatlong monster. Ang mga ito tinatawag na triple tanks at sila nga disaster level tiger. Nahihirapan nga dyan sa mga kalaban niyang si Crescent at pinapatakbo niya na nga ang mga tao. At ang mga monster nga raw na yan mas malakas kumpara sa disaster level nila. At habang patakbo dito ang mga tao mga tol napansin nga nila na talagang matatalo ang hero at napapaatras nga raw talaga ito. At makikita natin dito mga tol na nahuli na nga ng dila ng kalaban ang paa niyang si Crescent. Pero mula nga dyan may bigla na lamang bumaril sa dila at nakawala nga dyan ang hero. Bagsak nga siya dyan malapit sa may paa ng nagligtas sa kanya at ang nagligtas nga na yan mga tol walang iba kundi si Ryumo ng Neo Heroes. At sabi nga nito salamat daw sa effort at sila na raw ang magpapatuloy lumaban. Sabay sigaw niya nga dyan sa mga kasama niya na magsikilos na raw ang mga ito at tapusin nga raw nila ang monster na yan na tatalo sa isang pro hero. Mula nga dyan sumugod na nga ang mga tauhan niyang yan at sabi nga rito ni Crescent tutulong nga rin daw siya. Pero sagot ni Ryumo ng mga tol nagawa na nga raw nito yung purpose niya kaya umalis na nga raw ang hero yan. At sila nga raw ng mga Neo Heroes ang tatalo sa mga monster na hindi matalo ng mga pro hero. At salamat na nga lang daw sa pagkatalo nito sa harap ng napakaraming mga tao. At mula nga dyan mga tol talagang biglang-bigla yang si Crescent sa mga sinasabi niyang si Ryumon. So basically mga tol gusto nga ng Neo Heroes na magmukhang mahina ang Hero Association. At nang sa ganun hindi nga pagkatiwalaan ng mga tao ang mga ito. Kasunod dito naman mga tol sa Neo leader na si Wild Emperor, ang dating Child Emperor ng Hero Association. Nakasuot nga rin siya dyan mga tol ng battle suit at katatalo pa nga lang nila sa isang monster. At sabi niya nga dyan sa mga tauhan niya natalo na nga raw nila ang monster na yan kaya magpahinga na ang mga ito. Pero sagot nga sa kanya okay lang daw sila at hindi naman daw napagod. At napaisip naman dito sa Emperor mga tol na kahit anong isipin niya talagang napakaganda ng suit na to. At kung talaga ba raw na ibinigay ito ng Neo Heroes sa 2,000 members nila. At talagang game changer nga raw ito. Pero kahit na nga raw ganun talagang nababahala siya sa battle suit na yan. Unlike nga raw sa isang regular armor, ang suit na yan sumisynchronize sa nervous system at gumagamit ng electric signal para mag-react ang artificial muscle. At nakakita na nga raw siya ng parehong plano sa development room ni Dr. Bokoy. Kaya napapaisip nga siya kung si Dr. Bokoy ba raw involved sa mga battle suit na yan. Kaya kung ganun daw makokontrol ni Metal Knight ang parehong military force ng Neo Heroes at ng Hero Association. Kaya ano ba raw ang pinaplano ng matandang yun at siguro mas makakabuti kung hubarin niya raw ang suit na yan. So yun talagang naghinala na nga mga tol etong si Child Emperor kay Dr. Boboy. Hindi natin siya masisi dahil kilala niya nga talaga ang matandang scientist at mentor niya pa nga ito dati. Kat naman dito kung saan tinalo nga rin ng Neo leader na si A ang isang monster. Dumating nga dyan ng dalawang pro hero at nakilala nga nila ang lalaking yan. Sabi nila yan daw si Assassin A at may bounty raw ito sa ulo. At bakit raw nito nilalabanan ng isang monster? At sabi naman ng isa chance na nga raw nila ito para mahuli ang si A. Pero sagot nga ni A dyan mga tol employed na nga raw siya ngayon bilang isang pro hero. At pumapatay nga raw siya ngayon para sa katarungan. Pwede nga raw lumapit sa kanya ang dalawang yan pero tandaan raw ng mga ito na merong tinatawag na accident during hero work. So basically mga tol banta nga yung sinabing yun ni A. At kung maglaban sila dyan pwedeng irason nitong si A na accident during hero work yung nangyari. Kasunod dito naman sa Neo leader na si Sedat.
Bats, kung saan nakasuot nga siya dyan ng isang special armor at kakaharapin na ang isang monster. Sabi niya nga dyan record na nga raw ang mga mangyayari at ang Neo leader daw na si Sadats mag-engage na sa battle laban dyan sa giant monster. Gamit nga raw ang battlesuit na yan magbibigay siya ng halimbawa sa mga employees niya na talagang kailangan nga nila ng tapang para sa mga hamon ng buhay. Nag-invest daw siya ng 200 billion yen para sa napaka-unique na battlesuit na yan para sa kanya. Mula nga dyan inactivate niya na ang battle mode at sabi niya pa nga dito kung ang battlesuit nga raw ng iba mga normal na sasakyan nila, ang sa kanya nga raw na yan custom-made supercar pero hindi maaaring space shuttle na nga raw ang battlesuit niyang yan. Pero mula nga dyan mga tol hiniyari nga lang siya dyan ng giant monster. Sabi nga dyan ng battlesuit niya nagmamalfunction na nga raw ito, nagsustain na nga raw ng serious damage at kailangan na mag-evacuate. Humihingi nga talaga ng tulong dyan si Sadats pero sabi ng battlesuit nagmalfunction na yung microphone at hindi na nga raw ito makakapag-transmit pa ng boses niya. At dito mga tol, grabe na nangyari kay Sadats, talagang piniga na nga siya dyan ng giant monster. Ang pangalan nga ng monster na yan Meat Dumpling at disaster level demon nga ito. Sabi ng battlesuit ni Sadats talagang seryosong damage na nga raw ang natamo nito kaya kailangan na nga raw mag-evacuate. Habang nasasabi na nga lang dyan ng Neo Hero mga tol na ayaw niya raw mamatay. At makikita natin dyan mga tol na dahil sa lakas ng piga ng monster sa kanya talagang labasan na yung dugo niya dyan. At unang sabak sa trabaho mga tol bilang hero mukhang mamamatay nga agad siya. Habang dito nga sa baba nanonood na lamang ang mga tauhan ni Sadats at sinasabi nga ng mga ito na nahuli nga raw ang leader nila at ano na ang gagawin nila. Hindi nga raw nila makita masyado ang nangyayari at kung tutulong ba raw sila. Pero sabi nga raw ni Mr. Sadats ang gusto nga raw nito lahat ng atensyon mapunta sa kanya at tatawag naman daw ito pag kailangan niya ng tulong. So mukhang hindi na nga matutulungan pa si Sadats mga tol dahil sa sira na nga yung microphone ng suit niya. Mukhang tama nga lang yung nangyari sa kanya, ayaw niyang tumulong sa kanyang mga tauhan niya at gustong gusto niya yung atensyon. Anyway, ito pa nga ang isang Neo leader at mukhang patay na nga rin ito mga tol. Etong si Enfelsinib ang leader ng kulto. Tinatawag nga siya yung prophet ng mga tauhan niya pero talagang hindi na nga nagre-response pa yung si Enfelsinib. At sabi naman ng iba mukhang hindi raw gumana ang divine power ng leader nila at yung monster naman daw bigla na lamang umalis at hindi na sila kinaharap nito. Dito naman naisip ng dalawang hero na tumagos nga sa armor ang atake ng monster. Kaya maring meron daw talagang mga kalaban na hindi nila kaya. At dito naman sa last part mga tol, eto na nga ang Neo leader na si Metal Bat kung saan binanatan niya nga dyan ng isang monster at talagang wasak nga ito. At makikita natin mga tol na nakasuot na nga rin ng battlesuit dyan si Metal Bat. So napakalakas na nga ni Metal Bat mga tol plus na-enhance pa nga siya ng battlesuit na ito ng Neo Heroes. Nakakapanibago lang mga tol na makita natin na ang dating hero ng Hero Association na si Metal Bat at Child Emperor nasa Neo Heroes na. Pero alam din naman natin na parte nga yun ng mission nila. So ayun nga lang mga tol, ang chapter 224 ng One Punch Man. Kung nagustuhan nyo nga ang video to, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!